Nag-text ka na naman. Naghintay ka. Walang reply. Tapos nag-text ka ulit. Okay ka lang ba? Dahil hindi mo matanggap ang katahimikang yon. Ganyan ka ba? Pakinggan mo ako. Hindi ka nasasaktan dahil mahal mo siya. Nasasaktan ka dahil inialay mo ang kapayapaan ng iyong isipan sa isang taong hindi mo naman kontrolado. At yan mismo, ang pinakamalaking pagkakamaling ginagawa ng marami sa kanilang mga relasyon. Sinabi ni Marcus Aurelius, wala kang kapangyarihan sa mga bagay na nasa labas mo. Mayroon ka lang kapangyarihan sa kung paano mo sila haharapin. Ngayon, sa loob ng susunod na 2 oras, babaguhin ko ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa pagmamahal. Hindi ito ang tipong audiobook na magpaparamdam lang sa iyong mabuti. Ito ang audiobook na gigising sa iyo. Simulan na natin. Kabanata 1. Tigilan mo na ang paghabol sa mga taong tumatakbo palayo sa iyo. Nakatingin ka na naman sa screen ng cellphone mo. Naghihintay. Ilang oras na ang lumipas mula nang ipadala mo yung huling message. Ikaw na naman ang unang nag-text ng, kumusta araw mo? O nag-lunch ka na ba? Binabasa mo ng paulit-ulit ang sarili mong message, naghahanap ng mali. Baka masyadong needy? Baka mali ang timing? Kinansela mo pa yung lakad mo kasama ang mga kaibigan mo nitong Biyernes. At palihim mong binago ang buong schedule mo para lang maging available ka. Baka sakaling ayain kanyang lumabas. Pero wala. Wala man lang siyang effort na gawin ang parehong bagay para sa'yo. Wala man lang paramdam. Tapos, para pagaanin ang loob mo, magsisinungaling ka sa sarili mo. Sasabihin mo, sige lang, baka busy lang talaga siya sa trabaho, baka pagod lang, kaya ko pa namang umintindi. Pero, magpakatotoo tayo. Habang sinasabi mo yan, may kumikirot sa dibdib mo. Sa loob mo, alam mong pagod ka na. Gabi-gabi kang nagtatanong kung bakit parang ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang naghihintay. At siya, andun lang siya, komportable. Kasi alam niyang nandyan ka lang palagi para sumalo kahit itaboy ka niya. Ang bigat, di ba? Nakakapagod ang pakiramdam na kailangan mong ipagpilitan ang sarili mo. Naiintindihan kita. Nakikita ko ang pinagdadaanan mo. Matagal na itong alam ng mga Stoic. Halos 2,000 taon na ang nakalipas, isang pilosopong nagngangalang Epictetus ang tumalakay sa ganitong uri ng pagdurusa. Si Epictetus ay ipinanganak bilang isang alipin. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng walang kontrol sa sarili niyang katawan at kapaligiran. Kaya natutunan niya ang pinakamahalagang leksyon sa buhay. Ang tanging pag-aari mo lang ay ang iyong isipan. Ayon kay Epictetus, ang pagnanasa sa isang bagay na wala sa iyong kontrol ang pinagmumulan ng lahat ng pagdurusa. Pakinggan mo yan ng mabuti. Kapag hinahabol mo ang isang tao, ano ba talaga ang ginagawa mo? Pinipilit mong kontrolin ang nararamdaman nila para sa iyo. Gusto mong mag-reply sila, gusto mong mag-care sila, gusto mong piliin kanila, pero ito ang malupit na katotohanan. Hindi mo sila kontrolado. Ang sarili mo lang ang kontrolado mo. Sa tuwing naghahabol ka, literal na ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihang pamahalaan ng iyong emosyon. Ginagawa mo silang hari o reyna ng mood mo. Kung mag-reply sila, masaya ka. Kung isin ka nila, sira na ang buong araw mo at hindi ka makapag-focus sa trabaho. Nagiging alipin ka ng atensyon nila. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mong hindi mo kontrolado kung mananatili sila o aalis. Totoo ang emosyon. Pero ang kwentong binuo mo sa paligid nito, hindi. Ang kwentong nagsasabing kailangan mo silang habulin para lang magkaroon ka ng halaga ay isang kasinungalingan.
Himayin natin ito. Bakit mo ba talaga ito ginagawa? Bakit ka patuloy na nagme-message sa taong kasing lamig ng yelo ang mga sagot? Bakit mo pinapababa ang sarili mo? Ginagawa mo ito dahil umaasa ka. Akala mo, kapag dinagdagan mo pa ang effort mo, kapag naging mas maunawain ka, magbabago sila. Akala mo, kung papatunayan mong ikaw ang pinakamabuting partner o kaibigan sa mundo, mapapagod din silang tumakbo at lilinggunin ka rin nila. Pero makinig ka sa akin. Hindi yan pagmamahal. Takot yan. Takot kang maiwan. Takot kang harapin ang katotohanang baka hindi ka talaga nila gusto tulad ng pagkagusto mo sa kanilan. Hindi ito tungkol sa sobrang pagmamahal, tungkol ito sa kawalan ng stoic na disiplina sa sarili mo. Think about it. Tuwing nagdo-double text ka dahil hindi sila nagre-reply, tuwing chine-check mo ang online status nila kada 5 minuto, tuwing gumagawa ka ng mahahabang paragraph para mag-explain sa tuwing cold sila sa'yo, tinatraidor mo ang sarili mo. Ginagawa mo ang sarili mong pulubi na namamalimos ng atensyon. Ang isang malusog na relasyon ay binubuo ng 2 taong naglalakad ng magkasabay. Hindi yung isa ay patakbong lumalayo at ang isa ay hinihingal kakasunod. May pagpipilian ka. You are addicted to the breadcrumbs. Kapag nag-reply sila ng isang maikling haha o okay, pakiramdam mo nanalo ka sa loto. Kinukumbinsi mo ang sarili mo na ang kakarampot na atensyon ay sapat na. It is a delusion. Ibinababa mo ang dignidad mo para sa isang taong hindi man lang iginagalang ang oras mo. Pinapayagan mo silang tratuhin ka ng parang option lang dahil ikaw mismo ginagawa mong sentro ng mundo mo ang isang taong ginagawa ka lang reserba. Kaya paano natin ito tatapusin? Ano ang gagawin mo simula ngayon, simula mismo sa sandaling ito? Kailangan mo ng matinding pagbabago. Una, itigil mo na ang pag-initiate. Stop texting first. Itigil mo na ang pagiging laging available. Itigil mo ang pag-aayos ng schedule mo para lang bumagay sa kanila. Ang batas ng tao ay simple. Kung gusto kanilang makita, gagawa sila ng paraan. Kung gusto kanilang kausapin, magre-reply sila. Kapag wala silang ginagawa, iyon na ang sagot nila. Tanggapin mo ito ng buong tapang. Ikalawa, hayaan mo silang tumakbo. Kung umaatras sila, huwag kang humakbang pasulong para punan ng espasyo. Kung hindi sila nagparamdam, do not fill the gap. Hayaan mong maging nakakabingi ang katahimikan. Do not chase. Ang mga paa mo ay ginawa para dalhin ka patungo sa mga pangarap mo, hindi para tumakbo pabalik sa taong ayaw magpahuli. Ang disiplina ay hindi kawalan ng puso. Ito ay pagkakaroon ng malinaw na isip. Malinaw na isip para makita ang sitwasyon kung ano talaga ito at hindi kung ano ang gusto mong maging ito. Simulan mong ibuhos ang enerhiyang ginagamit mo sa paghahabol pabalik sa sarili mo. Magbasa ka ng libro. Mag-focus ka sa career mo. I-build mo ulit ang katawan mo. I-build mo ulit ang standards mo. Kapag tumigil ka sa paghahabol, pinipilit mo ang mundong ipakita sa iyo kung sino talaga ang gustong manatili sa buhay mo. Iyan ang daan ng isang stoic. Hindi tayo nagmamakaawa para sa espasyo sa buhay ng ibang tao. Nagtatayo tayo ng sarili nating bahay, binubuksan natin ang pinto. Kung gusto nilang pumasok, maganda. Kung lalagpasan lang nila tayo, maganda pa rin. Buo ka pa rin. Tandaan mo ito. Isulat mo sa utak mo at baunin mo araw-araw. Lalo na sa mga gabing gustong-gusto mo na namang mag-text. Ang taong kailangan mong habulin ay hindi ang taong para sa iyo. You now understand the Stoic lesson of this chapter. But understanding is only the beginning. Because as you learn about taking back your power and walking away from those who run,
There is another truth the Stoics demand you face. Kabanata 2. Ang emotional na detachment ay hindi kawalang puso. Ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Naaalala mo ba yung huling beses na nag-away kayo? Yung gabi kung kailan sinabi mo sa sarili mo, tama na, pagod na ako, ayoko na. Umiyak ka hanggang sa makatulog. Pinlano mo na sa isip mo kung paano ka aalis kinabukasan, kung paano mo i-empake ang mga gamit mo, o kung paano mo siya i-blow block sa lahat ng social media mo. Alam mong mali na sila para sa iyo. Alam mong sinisira na nila ang peace of mind mo. Pero kinaumagahan, nag-message siya. Isang simpleng sorry. Isang mabilis na paglalambing, isang maliit na pabor na ibinigay nila. At bigla, gumuho lahat ng plano mong umalis. Bumalik ka na naman. Naniwala ka na naman sa mga pangakong alam mong mababali rin. Nakalimutan mo ang bawat sugat na iniwan ng pag-aaway niyo noong nakaraang gabi. Bumigay ka ulit dahil pakiramdam mo, hindi mo kayang mabuhay kung wala siya. Kahit anong sakit, tinitiis mo kasi nakatali na ang buong pagkatao mo sa kanya. Alam mong nakakalason na ang relasyon pero hindi ka makawala dahil ayaw mong bumitaw. Nakikita kita. At alam ko kung gaano kabigat ang kadenang iyan na ikaw mismo ang nagkabit sa sarili mo. Matagal na itong alam ng mga Stoic. Si Seneca, isa sa mga pinakadakilang pilosopo ng Stoicism, ay sumulat ng malalim tungkol sa pagkakaiba ng tunay na pagmamahal at ng emosyonal na pag-angkin. Itinuro ni Seneca na ang pagmamahal na nakasalalay sa matinding emosyonal na pagkadepende ay hindi pagmamahal. Ito ay pag-angkin. Ito ay possessiveness na nagkukubli bilang romantikong pag-ibig. Gusto mo silang kontrolin dahil natatakot kang mawala sila. Gusto mong itali ang nararamdaman mo sa kanila para makasiguro ka. Ngunit sinabi ni Seneca na ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kalayaan. Kalayaan para sa isa't isa at higit sa lahat, kalayaan para sa iyong sarili. Karamihan sa atin ay naniniwala na ang detachment o ang pagiging walang pakialam ay kawalang puso. Akala natin kapag hindi ka umiiyak tuwing nag-aaway kayo o kapag kaya mong mabuhay nang wala sila, hindi mo sila mahal ng totoo. Pero mali iyan. Ang emosyonal na detachment ay hindi nangangahulugang wala ka ng pakialam o naging bato ka na. Nangangahulugan itong nagmamalasakit ka nang hindi nawawala ang iyong sarili sa proseso. Kaya mo silang mahalin ng buo habang nananatili kang buo. Tandaan mo, hindi mo sila kontrolado. Ang sarili mo lang ang kontrolado mo. At kapag inilagay mo ang emosyonal na estado mo sa kamay ng ibang tao, literal na ibinibigay mo ang kaluluwa mo bilang prenda. Bakit mo patuloy na ginagawa ito? Bakit mo tinatanggap ang mga cycle ng away at bati, ng sakit at panandaliang saya? Bakit kahit sinisira na nila ang mental health mo, ang bilis mo pa ring magpatawad sa isang simpleng sorry na walang kasamang pagbabago sa ugali? Let's be brutally honest. Hindi yan pagmamahal. Takot yan. Takot kang maging mag-isa. Takot kang harapin ang sarili mo sa salamin kung sakaling mawala sila. Totoo ang emosyon. Pero ang kwentong binuo mo sa paligid nito, hindi. Ang kwento sa isip mo ay nagsasabing, siya lang ang magmamahal sa akin ng ganito, o hindi ko kaya kapag wala siya sa buhay ko. That is a complete lie. Ang nararamdaman mo ay hindi tunay na pag-ibig. Ito ay adiksyon. Gumawa ka ng isang sitwasyon kung saan ang validation at kaligayahan mo ay nakadepende na lang sa mood at atensyon ng isang tao. Kapag okay kayo, nasa langit ka at ang ganda ng araw mo. Kapag nag-away kayo, bagsak ka sa impyerno at hindi ka makapag-function ng maayos.
Hindi ito tungkol sa sobrang pagmamahal sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagiging martir. Tungkol ito sa kawalan mo ng pagkakakilanlan sa labas ng relasyon na ito. Wala ka ng sariling buhay. Ang mga desisyon mo, ang saya mo, ang lungkot mo, lahat nakaangkla na sa kanya. Pinapayagan mong saktan kanila ng paulit-ulit dahil mas natatakot ka sa withdrawal symptoms ng pag-iisa kaysa sa sakit ng pananatili. You are treating this person like a drug. And just like any addiction, it destroys you slowly from the inside. May pagpipilian ka. Pwede mong piliing manatiling nakatali at umiyak araw-araw, o pwede mong piliing putulin ang tali at bawiin ang sarili mo. Paano mo ito babaguhin ngayon? Paano ka magde-detach ng hindi nagiging malamig o walang pusong tao? Una, stop making them your only source of happiness. Itigil mo ang pag-asa na sila lang ang mag-aayos ng araw mo. Simulan mong ibalik ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo bago mo pa sila makilala. Lumabas ka kasama ang mga lumang kaibigan mo. Ipagpatuloy mo yung mga hobby at passion na tinalikuran mo para lang magkaroon ka ng oras sa kanila. I-rebuild mo ang sarili mong identity. Ang buhay mo ay dapat isang buong pizza at ang partner mo ay isa lang slice nito. Hindi sila ang buong pie. Pangalawa, start creating an emotional gap. Kapag may ginawa silang mali o nakakainis, huwag kang mag-react agad dahil sa bugso ng damdamin. Kapag naramdaman mong nagiging needy o dependent ka na naman, huminto ka. Huminga ka ng malalim. Ang disiplina ay hindi pagkakaroon ng malamig na puso. Ito ay pagkakaroon ng malinaw na isip. Malinaw na isip para makita na hindi mo kailangang lunukin ang sarili mo para lang magkasya sa maliit na mundo ng iba. Kapag nagalit sila, hayaan mo sila sa galit nila. Huwag mong akuin. Kapag binigo ka nila, i-accept mo as a fact. Hindi bilang katapusan ng mundo mo. Hindi mo na kailangang kontrolin ang bawat kilos nila o ayusin ang bawat problema nila. Hayaan mo silang maging sila at hayaan mong maging ikaw ka. Iyan ang daan ng isang stoic. Maging isang matibay na puno na nakabaon ang mga ugat sa lupa. Hindi nabubuwal kahit gaano pa kalakas ang bagyo ng emosyon sa paligid nito. Ang detachment ay hindi pagtalikod sa taong mahal mo. Ito ay pagyakap pabalik sa sarili mo. Ito ay pagbibigay mo ng respeto sa iyong sariling kaluluwa. Kaya simula ngayon, ibaon mo ito sa isip mo. Gawin mo itong panuntunan ng puso mo sa bawat araw na gumigising ka. Kung gusto mong magtagal ang kahit anong relasyon, kailangan mong matutunang maging buo ng mag-isa. Mahalin mo sila ng buo. Pero huwag mong iwala ang iyong sarili sa pagmamahal mo sa kanila. You now understand the Stoic lesson of this chapter. But understanding is only the beginning, because as you learn about emotional detachment and keeping your identity, there is another truth the Stoics demand you face. Kabanata 3. Huwag mong patunayan ang iyong halaga. Alam mo kung sino ka. Gaano karaming beses ka nang nagbago ng pananamit, ng ugali, o ng opinyon para lang matanggap ka niya. Naiisip mo ba yung mga pagkakataon na nakaupo kayo, may gusto kang sabihin o ikwento na sobrang excited ka, pero pinigilan mo ang sarili mo? Pinili mong manahimik. Pinili mong ibaba ang sarili mo sa isang usapan para lang hindi siya mainis o ma-intimidate sa'yo. Alam mo yung pakiramdam na nag-effort kang mag-ayos, magluto, o gumawa ng pabor para sa kanya, tapos naghihintay ka ng simpleng thank you o ang ganda mo ngayon. Pero wala kang narinig, katahimikan lang. Tapos, kukwestiyonin mo agad ang sarili mo. Pangit ba ako? Kulang ba yung ginawa ko? Bakit hindi niya ako napansin? Bawat galaw mo nakadepende na sa reaksyon niya.
Kapag pumalakpak siya, pakiramdam mo ang galing mo. Kapag sumimangot siya, pakiramdam mo wala kang kwentang tao. Nakakapagod yung ganyang buhay. Nakikita ko kung paano mo unti-unting pinapatay ang sarili mong boses at binabawasan ang sarili mong liwanag para lang palakihin ang ego niya. Naiintindihan kita. Alam ko ang bigat ng pakiramdam na palagi ka na lang nag-audition para sa pagmamahal. Matagal na itong alam ng mga Stoic. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo noong panahon niya bilang isang Roman Emperor, ay sumulat tungkol dito sa kanyang meditations. Kahit nasa kanya na ang lahat ng papuri ng buong imperyo, isinulat niya na ang halaga ng isang tao ay hindi kailanman nakasalalay sa opinyon ng iba. Ang isang gintuba ay nawawalan ng halaga kapag hindi ito pinuri ng isang tao? Hindi. Ganoon din ang pagkatao mo. Ayon kay Aurelius, ang pagpapatunay ng sarili mo sa isang taong hindi nakakakita sa halaga mo ay katumbas ng paghingi ng pahintulot para maging sapat. Humihingi ka ng validation mula sa labas, pero hindi mo sila kontrolado. Ang sarili mo lang ang kontrolado mo. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang taong nakapikit na makita ang ganda ng isang painting. At hindi mo pwedeng pilitin ang isang taong ayaw mag-appreciate sa iyo na bigyan ka ng halaga. Ang iyong dignidad ay hindi naghihintay ng aprobal ng iba bago ito maging totoo. Kapag ibinase mo ang worth mo sa sasabihin nila, binibigyan mo sila ng kapangyarihang sirain ka sa pamamagitan lang ng isang salita o sa kawalan ng salita. Ang totoong halaga mo ay nanggagaling sa loob, sa karakter mo, sa prinsipyo mo, sa kung paano mo trinatrato ang sarili mo kapag walang ibang nakatingin. Himayin natin ito. Bakit mo ba laging kailangang patunayan ang sarili mo? Bakit tuwing may hindi kayo pagkakaunawaan, feeling mo kailangan mong i-explain ng napakahaba kung bakit maganda ang intensyon mo? Bakit kailangan mong ipagmalaki ng palihim ang mga achievements mo o ang mga sakripisyo mo para lang sabihin niyang proud ako sa iyo? Ginagawa mo ito kasi sa loob-loob mo may maliit na boses na nagsasabing baka nga hindi ka sapat. Umaasa ka na kapag ipinakita mo lahat ng maganda sa iyo, hindi ka niya iiwan. Pero makinig ka sa akin. Hindi yan pagmamahal. Takot yan. Takot kang ma-reject. Takot kang makita ang katotohanan na kahit anong gawin mo, kahit ibibigay mo pa ang buong mundo, kung hindi talaga siya marunong magpahalaga, hindi niya makikita ang halaga mo. Hindi ito tungkol sa kawalan mo ng galing o ganda. Tungkol ito sa kawalan ng stoic na respeto sa sarili. Totoo ang emosyon. Nasasaktan ka kapag hindi ka na-appreciate. Natural yon. Pero ang kwentong binuo mo sa paligid nito, hindi. Ang kwentong nagsasabing kailangan mo ng papuri niya para maging buo ka ay isang delusyon. You are performing. Ginagawa mong entablado ang relasyon ninyo at siya ang ginagawa mong nag-iisang judge. Kapag nag-rate siya ng mababa, sinisisi mo ang performance mo, hindi yung nag-judge. Binabali mo ang sarili mong buto para lang magkasya sa maliit na kahon na ginawa niya para sa iyo. Nakakaawa yan. At higit sa lahat, nakakasira yan ng kaluluwa. May pagpipilian ka. Pwede kang patuloy na magmakaawa para sa palakpak nila o pwede kang bumaba sa entablado at palakpakan ang sarili mo. Paano mo babawiin ang kapangyarihan mo ngayon? Dalawang bagay ang kailangan mong simulan agad. Una, itigil mo na ang pagpapaliwanag at pagpapatunay. Stop explaining your worth. Kapag nagawa mo ng maayos ang bahagi mo, bilang partner, bilang tao, at hindi pa rin nila na-appreciate, manahimik ka. Huwag kang mag-demand ng compliment. Huwag kang mag-tantrum
para lang mapansin ka. Kung kailangan mo pang ipresenta ang sarili mo na parang nagbebenta ka ng produkto, nasa maling merkado ka. Simula ngayon, ituring mo ang sarili mo bilang isang premyo, hindi bilang isang aplikante na naghihintay matanggap sa trabaho. Pangalawa, tigilan mo ang pagpapaliit sa sarili mo. Stop shrinking. Kung magaling ka sa isang bagay, huwag mong itago para lang hindi ma-insecure ang partner mo. Kung may sarili kang paninindigan at opinyon, sabihin mo ng may respeto. Ang disiplina ay hindi pagkakaroon ng malamig na puso. Ito ay pagkakaroon ng malinaw na isip. Malinaw na isip para makita na ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman hihilingin na bawasan mo ang liwanag mo para lang hindi sila masilaw. Hayaan mong makilala kanila kung sino ka talaga. Ipakita mo ang tunay mong sarili. Kapag umalis sila dahil hindi nila kaya ang tunay na ikaw, pasalamatan mo sila. Dahil nilinis nila ang daan mo papunta sa tamang tao. Iyan ang daan ng isang stoic. Hindi tayo nagmamakaawa na makita ang halaga natin. Nabubuhay tayo ng may halaga, may nakakakita man o wala. Kaya ngayon, sa tuwing mararamdaman mo ang pagnanasang mag-explain, mag-justify, o patunayan na magaling ka, maganda ka, o sapat ka para sa isang tao, huminto ka. Alalahanin mo ang katotohanan ito. Ikulong mo sa isip mo hanggang sa maging parte na ito ng pagkatao mo. Wala kang utang na patunay sa kahit na sino. Hindi ka naghahanap ng validasyon. Binibigyan mo lang sila ng pagkakataong makilala ka. You now understand the Stoic lesson of this chapter. But understanding is only the beginning. Because as you learn about knowing your own worth and refusing to perform for validation, there is another truth the Stoics demand you face. Kabanata 4, ang katahimikan mo. Ang pinakamalakas mong sagot. Nag-away kayo. Tumaas ang boses niya. Binitawan niya yung mga salitang alam niyang tatagos hanggang sa buto mo. Mga akusasyon, mga sumbat, mga kwentong binaluktot niya para ikaw ang lumabas na masama. Tapos ikaw, dahil mabuti kang tao, nagpanik ka. Nagsimula kang magpaliwanag. Nag-type ka ng nobela sa chat. Umiyak ka habang sinasabing, hindi naman yan ang ibig kong sabihin o mali ang iniisip mo. Halos magmakaawa ka pa para lang maniwala siya sa iyo at bawiin ang mga sinabi niya. Alam mo yung pakiramdam na habang mas nagpapaliwanag ka, mas lalo mo lang pinapahina ang posisyon mo? Pakiramdam mo na sa korte ka at kailangan mong ipagtanggol ang buong pagkatao mo sa taong sarado na ang isip at tenga. Sana tumigil ka na lang. Sana lumabas ka na lang ng kwarto. Mas malakas pa sana yon. Nakakapagod, di ba? Nakikita kita. Alam ko yung bigat sa dibdib habang pinipilit mong ipaintindi ang sarili mo sa taong desididong hindi ka intindihin. Matagal na itong alam ng mga Stoic. Si Zeno ng Citium, ang mismong nagtatag ng Stoicism, ay kilala sa pagtuturo ng mahigpit na disiplina sa paggamit ng salita. Ayon kay Zeno, binigyan tayo ng kalikasan ng 2 tainga at 1 bibig para mas makinig tayo kaysa magsalita. Ngunit sa konteksto ng mga relasyon, mas malalim ang ibig sabihin nito. Itinuro niya na ang maingat na paggamit ng salita at ang kakayahang manahimik sa gitna ng kaguluhan ay tanda ng mataas na karakter. Kapag patuloy mong ipinapaliwanag ang sarili mo sa isang taong binuo na ang isip na sisihin ka, para kang nagbubuhos ng tubig sa isang butas na timba. Sinasayang mo lang ang pinakamahalaga mong enerhiya. Tandaan ang pangunahing batas na ito. Hindi mo sila kontrolado. Ang sarili mo lang ang kontrolado mo. Hindi mo makokontrol ang reaksyon nila, ang galit nila, o ang pilit nilang pag-misinterpret sa mga sinasabi mo. Kapag sumagot ka sa bawat atake,
Kapag dumepensa ka sa bawat akusasyon, bumababa ka sa level ng emosyon nila. Binibigyan mo sila ng kapangyarihang diktahan ang kilos mo, at iyon ang mismong gusto nilang mangyari. Himayin natin ito. Bakit mo ba pinipilit magpaliwanag? Bakit kailangan mong sagutin ang bawat masakit na message niya? Bakit hindi mo kayang iwan ng scene ang mga walang kwentang argumento na alam mo namang walang patutunguhan? Ginagawa mo ito dahil takot kang magmukhang masama. Takot kang isipin niya na totoo yung mga inaakusa niya sa iyo. Gusto mong linisin ang pangalan mo. Pero makinig ka sa akin. That's not love. That's fear. Takot kang maiwan na may mantsa ang imahe mo sa paningin niya. This isn't about clearing your name. This is about stoic discipline. Totoo ang emosyon. Nasasaktan ka kapag pinag-iisipan ka ng masama at natural yon. Pero ang kwentong binuo mo sa paligid nito, hindi. Ang kwentong nagsasabing kailangan mong makuha ang pag-intindi nila bago ka makaramdam ng kapayapaan ay isang malaking kasinungalingan. Kapag nakikipagtalo ka sa taong ayaw makinig, nagpapakita ka ng kahinaan. Ipinapakita mong epektibo ang mga atake nila dahil nagagawa nilang sirain ang balanse mo. You are rewarding their bad behavior with your attention. Sa tuwing sinasagot mo ang kawalang respeto ng mahabang paliwanag, tinuturuan mo silang okay lang na tratuhin ka ng ganoon. Dahil alam nilang magre-react ka at susubukan mo pa ring ayusin ang sitwasyon. May pagpipilian ka. Pwede kang maubos kakasalita at kakaiyak, o pwede mong bawiin ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng pagpikit ng iyong bibig. Paano mo ito babaguhin ngayon? Paano mo gagamitin ang katahimikan bilang sandata at kalasag? Una, stop over-explaining. Tigil mo ang pag-type ng mahahabang paragraph para lang i-justify ang sarili mo. Kapag inatake ka ng mga walang basehang akusasyon sa chat, huminga ka ng malalim at ibaba ang cellphone mo. Kapag sinisigawan ka ng harapan o binabato ka ng mga masasakit na salita, huwag kang sumigaw pabalik. Tumingin ka sa mga mata nila, manahimik ka ng ilang segundo, at lumabas ka ng kwarto. Hayaan mong kainin sila ng sarili nilang ingay. Pangalawa, hayaan mo silang mag-isip ng kahit anong gusto nilang isipin. Kung gusto nilang maniwala na ikaw ang kontrabida sa kwento nila, hayaan mo sila. Hindi mo trabahong i-manage ang mga ilusyon ng ibang tao. Discipline isn't having a cold heart. It's having a clear mind. Malinaw na isip para makita na ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagkapanalo sa isang walang kwentang argumento. Kapag nanahimik ka, tinatanggalan mo ng gasolina ang apoy nila. Maguguluhan sila dahil sanay silang naghahabol ka at nag-e-explain. Ang katahimikan mo ay hindi pag-amin ng kasalanan. Ito ay manifestasyon ng pagiging buo mo. That is the way of the Stoic. Hindi tayo nakikipaglaban sa putik. Tumatayo tayo sa tuyong lupa at pinapanood silang magdumi ng sarili nila. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng matinding pagnanasang ipagtanggol ang sarili mo sa taong sarado ang isip, pigilan mo ang sarili mo. Maging bato sa gitna ng bagyo. Tandaan mo ito at gawin mong kalasag sa tuwing may susubok na sirain ang kapayapaan mo. Hindi lahat ng atake ay nangangailangan ng depensa. Ang iyong katahimikan ang magpapatunay kung sino ka. You now understand the Stoic lesson of this chapter. But understanding is only the beginning. Because as you learn about the power of silence and disciplined speech, there is another truth the Stoics demand you face. Kabanata 5. Itigil ang pag-aayos sa mga taong ayaw ayusin ang kanilang sarili. Mayroon kang kaibigan o partner na paulit-ulit na gumagawa ng parehong pagkakamali. Ilang gabi na ba kayong nag-usap tungkol dito? Nakikinig ka.
Pinupunasan mo ang mga luha nila. Nagbibigay ka ng pinakamagandang advice na kaya mo. Umiiyak sila, niyayakap ka, at nagpapasalamat. Nangangako silang magbabago na sila, na ito na ang huling beses na aayusin na nila ang buhay nila. Tapos makalipas ang isang linggo o isang buwan, parehong problema ulit. Bumalik na naman sila sa bisyo nila, sa katamaran nila, o sa toxic nilang ugali. At ikaw? Nandoon ka ulit. Handang makinig. Handang sumalo. Handang tumulong. Inako mo na ang problema nila na parang sayo. Pasan-pasan mo ang bigat ng mga desisyon nila. Pero aminin mo, unti-unti kang nauubos. Habang pilit mo silang binubuo, ikaw naman ang nadudurog. Nakikita kita. Alam ko ang bigat ng pakiramdam na maging tagasalo ng isang taong hindi man lang nag-aabalang matutong sumalo sa sarili niya. Matagal na itong alam ng mga Stoic. Si Epictetus, na nabuhay bilang isang alipin bago naging isang iginagalang na pilosopo, ay nagturo ng isang napakahalagang katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Dahil sa naranasan niyang kawalan ng kalayaan sa ilalim ng kanyang mga naging amo, naunawaan niya na ang tunay na pagbabago at paglago ay nanggagaling lamang sa loob ng isang tao. Hindi ito maaaring pilitin, ituro o ibigay mula sa labas. Ayon kay Epictetus, ang pagtatangka mong ayusin ng isang taong hindi handang magbago ay hindi isang gawa ng pagmamahal. Ito ay isang ilusyon ng kontrol na nakabalot sa mabuting intensyon. Kapag pinilit mong isalba ang isang tao mula sa sarili nilang mga desisyon, sinasalungat mo ang mismong batas ng kalikasan. Tandaan mo ang batas na ito. Hindi mo sila kontrolado. Ang sarili mo lang ang kontrolado mo. Hindi mo kayang buksan ang isip ng taong gustong pumikit. Hindi mo kayang itayo ang taong komportable ng nakadapa sa putikan. At habang abala ka sa pag-aayos sa kanila, habang ginagawa mo ang lahat para maging bayani ng buhay nila, tanungin mo ang sarili mo. Sino ang nag-aayos sa iyo? Sino ang sumasalo sa iyo habang daladala mo ang bigat ng dalawang buhay? Himayin natin ito. Bakit mo ba patuloy na ginagawa ito? Bakit mo pinipilit na maging therapist ng taong karelasyon mo? Bakit nagiging personal project mo ang pag-aayos sa kanila? Ginagawa mo ito dahil pakiramdam mo, kapag naayos mo sila, doon ka lang nila mamahalin ng buo. Umaasa ka na kapag naisalba mo sila sa madilim nilang mundo, tatanawin nilang utang na loob ang buhay nila sa iyo at hinding-hindi ka nila iiwan. Pakiramdam mo, ang halaga mo ay nakatali sa kung gaano ka ka-useful sa kanila. Pero makinig ka sa akin, hindi yan pagmamahal, takot yan. Takot kang harapin ang sarili mong mga problema, kaya itinuon mo ang buong atensyon mo sa pag-aayos ng problema ng iba. Mas madaling ayusin ang buhay ng partner mo kaysa harapin ang sarili mong mga insecurities. This isn't about extreme empathy or caring too much. This is about stoic discipline, or your lack of it. Totoo ang emosyon. Gusto mo silang mapabuti, nasasaktan kang makita silang naghihirap at totoo yon. Pero ang kwentong binuo mo sa paligid nito, hindi. Ang kwentong nagsasabing responsibilidad mo ang kaligtasan nila at ikaw lang ang makakaintindi sa kanila ay isang delusyon. Pinapayagan mo ang sarili mong maging basurahan ng mga emosyon at kapalpakan nila. Kapag pumapasok sila sa gulo, ikaw ang nagbabayad o nag-aayos. Kapag nalulungkot sila, ikaw ang nagpapasaya. You are robbing them of their own consequences. Ninanakawan mo sila ng pagkakataong matuto mula sa sarili nilang sakit. May pagpipilian ka. Pwede kang patuloy na malunod kasama nila, o pwede mong bitiwan ang kamay nila at lumangoy paahon. Paano mo ito tatapusin ngayon?
Ano ang kailangan mong baguhin bago ka tuluyang maubos? Una, itigil mo na ang pag-aayos sa kanila. Stop being their savior. Kapag nagreklamo sila tungkol sa parehong problemang ayaw naman nilang solusyonan, manahimik ka. Huwag kang magbigay ng advice kung hindi hinihingi. Hayaan mo silang maranasan ang sakit at bigat ng mga desisyon nila. Kung hindi sila papasok sa trabaho dahil tinatamad sila, hayaan mo silang mawalan ng pera. Huwag mo silang pautangin. Kung sinira nila ang isang relasyon dahil sa masamang ugali nila, hayaan mo silang harapin ang galit ng ibang tao. Huwag kang mag-apologize para sa kanila. Pangalawa, ibalik mo ang responsibilidad sa kanila. Ang disiplina ay hindi pagkakaroon ng malamig na puso. Ito ay pagkakaroon ng malinaw na isip. Malinaw na isip para makita na hindi mo pwedeng gawin para sa kanila ang trabahong sila dapat ang gumagawa sa sarili nila. I-redirect mo ang lahat ng enerhiyang ginagamit mo sa pag-aayos sa kanila pabalik sa pag-aayos sa sarili mo. I-prioritize mo ang sarili mong peace of mind. Kapag huminto ka sa pagiging tagasalo nila, puwersado silang harapin ang sariling refleksyon sa salamin. Minsan, ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa isang tao ay ang hayaan silang bumagsak para matuto silang bumangon ng mag-isa. Iyan ang daan ng isang stoic. Hindi tayo nagpapakabayani para sa mga taong ayaw iligtas ang sarili nila. Kaya sa susunod na makita mo silang sinisira na naman ang sarili nila at maramdaman mo ang matinding pagnanasang sumagip, huminto ka. Pigilan mo ang sarili mo, huminga ng malalim at ibulong mo ito sa iyong isipan. Hindi mo trabahong isalba ang lahat. Ang trabaho mo ay huwag mawala ang iyong sarili sa pagsubok na gawin yon. You now understand the Stoic lesson of this chapter. But understanding is only the beginning. Because as you learn about letting go of the need to fix others and returning the focus to yourself, there is another truth the Stoics demand you face. Kabanata 6. Ang boundaries ay hindi parusa. Ito ang pinakamataas na anyo ng respeto sa sarili. May taong ngayon din habang nakikinig ka rito ay naghihintay ng text mo, naghihintay ng oo mo, naghihintay ng iyong oras, ng iyong enerhiya, ng iyong presensya kahit wala naman silang karapatan dito. At ikaw, nag-iisip ka kung paano ka tatanggi. Nag-iisip ka kung paano mo ito sasabihin nang hindi nasasaktan ang kanilang damdamin. Nag-iisip ka kung paano mo sila haharapin bukas. Narinig mo na ang linyang ito dati, tama? Pero pakinggan mo ng mabuti ngayon, hindi lang para maintindihan ng isipan mo, kundi para maramdaman mo hanggang sa iyong mga buto. Sinabi ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations, kung hindi ito tama, huwag mong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mong sabihin. Simple lang yon. Pero napag-isipan mo ba kung gaano karaming beses mo itong nilabag sa loob ng isang linggo? Gaano karaming beses kang gumawa ng bagay na alam mong hindi tama dahil lang ayaw mong magmukhang masama? Gaano karaming beses kang nagsabi ng oo kahit ang buong katawan mo ay sumisigaw ng hindi? Itinuro ng mga Stoic na ang integridad, ang pagsasabuhay ng kung ano ang talagang pinaniniwalaan mo, ay hindi lang isang prinsipyo sa trabaho o sa politika. Ito ay isang paraan ng pamumuhay sa lahat ng relasyon mo. Sa bawat sandali na nagbibitiw ka ng sige na lang kahit hindi mo naman gusto, nilalabag mo ang iyong sariling integridad. At alam mo ba ang nangyayari kapag paulit-ulit mong nilalabag ang iyong sariling integridad? Nagsisimula kang mawalan ng tiwala sa iyong sarili. Hindi sa iba, kundi sa iyong sarili. Kasi alam mo sa loob mo na hindi mo tinutupad ang sarili mong mga pamantayan. At ang taong hindi nagtitiwala sa kanyang sarili
ay hindi makakaakit ng mga taong magbibigay sa kanya ng tunay na respeto. Hayaan mong ilarawan ko ito sa iyo. Gabi na. Pagod ka na mula sa trabaho. Gustong-gusto mo na lang mahiga, magpahinga, at mapag-isa. Tapos nag-text ang isang kaibigan. O minsan, isang taong tinatawag mong kaibigan. Sabi nila, tara labas tayo, kailangan ko ng kasama. At ikaw, ramdam mo ang bigat ng pagod sa buong katawan mo, pero iniisip mo, baka sumama ang loob niya kung hindi ako pumunta. Baka mag-away tayo. Baka isipin niya na hindi ko siya mahal. Kaya pumunta ka, ngumiti ka, nakikinig ka, nagbibigay ng advice. Umuwi ka ng bahay ng mas pagod kaysa bago ka umalis at naiwan kang mag-isa sa kung anuman ang iyong naramdaman. Ito ang problema. Hindi ikaw ang bida ng sarili mong buhay sa oras na yon. Ikaw ang supporting character sa buhay ng iba. At alam mo ba kung kailan nagsimula yon? Noong unang beses na hindi mo sinabi ang hindi na kailangan mo sanang sabihin. At hindi lang ito tungkol sa isang nakakapagod na gabi. Ito ay tungkol sa isang pattern, tungkol sa ugali, tungkol sa mensahe na paulit-ulit mong ipinapadala sa iyong sarili, na ang pangangailangan mo ay hindi kasing halaga ng pangangailangan ng iba. Maraming tao ang naniniwala na ang pagtatakda ng hangganan, boundaries, ay pagiging malamig na tao. Pagiging walang malasakit, pagiging makasarili. Mali, sobrang mali. Ang pagtatakda ng hangganan ay ang pinakamalinaw na pagpapakita ng respeto sa iyong sarili at sa taong kasama mo. Bakit? Kasi kapag wala kang hangganan, hindi mo ibinibigay ang tunay mong sarili sa relasyon. Ibinibigay mo ang isang bersyon ng iyong sarili na ubos na, napipilitan at naiinis na. At ang taong tumatanggap ng ganyang bersyon mo, hindi nila natatanggap ang tunay na ikaw. Isipin mo ito. Kapag nagsabi ka ng oo sa isang bagay na hindi mo talaga gusto at pumunta ka pa rin, nandoon ka ba talaga? O nandoon lang ang katawan mo habang ang isipan mo ay nasa ibang lugar, puno ng sama ng loob, pagod, at seryosong nag-iisip kung bakit ka pa pumayag? Ang tunay na malasakit ay nangangailangan ng presensya. At hindi mo maibibigay ang tunay na presensya kapag wala kang hangganan. Para sa mga Stoic, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang arete, ang kahusayan ng karakter. At ang kahusayan ng karakter ay hindi lang nakikita sa malalaking desisyon. Nakikita ito sa maliliit na sandali. Sa bawat pagkakataon na mayroon kang pagpipilian sa pagitan ng kung ano ang madali at kung ano ang tama. Ang pagsasabi ng hindi kapag kailangan mong tumanggi. Iyon ay kahusayan ng karakter. Ang paninindigan para sa iyong sarili ng tahimik, walang drama, at walang galit. Iyon ay kahusayan ng karakter. Ang pag-alis sa isang sitwasyon na hindi maganda para sa iyo. Kahit masakit, kahit mahirap. Iyon ay kahusayan ng karakter. Itinuro ni Epictetus na ang kalayaan ay hindi makukuha mula sa labas. Hindi ito ibinibigay ng ibang tao. Hindi ito lumalabas sa isang relasyon o sa isang bagong trabaho. Ang kalayaan ay nanggagaling sa loob. Sa sandaling mapagpasyahan mong ang iyong mga pagpapahalaga, values, ay hindi mo ipagpapalit sa kahit anong presyo. At ang pinakapangunahing pagpapahalaga na dapat mayroon ka? Ang iyong sarili. Hindi lahat ng hangganan ay pare-pareho. May tatlong pangunahing uri na kailangan mong maunawaan. Una, ang hangganan ng oras. Ito ang iyong oras. Ito ang pinakalimitadong bagay na mayroon ka sa buhay na ito. Bawat oras na inilalaan mo sa isang bagay ay oras na hindi mo na maibabalik. Kaya tanungin mo ang iyong sarili.
Ang taong humihingi ng oras mo, nagbibigay ba siya ng oras pabalik sa iyo? O isa ka lang ba sa listahan ng mga taong maaari nilang tawagan kapag wala na silang ibang makausap? Ikalawa, ang hangganan ng enerhiya. Hindi lang sa katawan ka napapagod, maaari kang mapagod ng emosyonal. Maaari kang mapagod sa isip. May mga tao sa buhay mo na kahit 5 minuto mo lang kasama, pakiramdam mo ay 3 oras kang nagtrabaho. Kilala mo sila, tama? Kapag umalis ka sa kanila, parang lumiit ka. Parang mas bumigat ang mundo. Iyan ang senyales. Iyan ang signal ng iyong katawan na nagsasabi sa iyo, hindi ito para sa akin. Ikatlo, ang hangganan ng emosyon. Hindi lahat ng emosyon ng iba ay responsibilidad mo. Pakinggan mo ng mabuti. Hindi mo trabaho na pasayahin ang lahat ng tao sa paligid mo. Hindi mo trabaho na saluhin ang lahat ng galit, pagdurusa, at sama ng loob ng mga taong pinili mong mahalin. Ang pagmamalasakit ay iba sa pag-ako ng problema ng iba. Maaari kang magmalasakit sa isang tao nang hindi mo kinukuha ang kanilang pinakamasakit na emosyon para pasanin ng sarili mo. Nais kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang sandali na nagpabago sa buhay ng maraming tao. Ito ang sandali noong una kang nagsabi ng hindi at hindi ka naghintay na may magsabi sa iyo na okay lang yon. Hindi ka humingi ng permiso. Hindi ka nagpaliwanag ng mahaba. Sinabi mo lang, hindi ko magagawa yon. O kaya, hindi iyon maganda para sa akin. O kaya, hindi, salamat. At pagkatapos, kahit nakakabingi ang katahimikan, kahit hindi nila naunawaan agad, kahit nagalit sila, nanatili kang kalmado. Kasi alam mo na ginawa mo ang tamang bagay, hindi para sa kanila, para sa iyong sarili. Iyan ang simula ng tunay na paggalang sa sarili. At kapag inumpisahan mo iyan, mapapansin mo ang isang bagay na hindi mo inaasahan. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi aalis. Sila ang mananatili. Kasi ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo ay hindi nangangailangan ng bersyon mo na laging nagsasabi ng oo. Gusto nila ang tunay na ikaw. Kahit na ang ibig sabihin noon ay may mga sandaling sasabihin mong hindi. Bago ka magpatuloy sa susunod na kabanata, gusto kong pag-isipan mo ang isang relasyon sa iyong buhay. Isa lang muna, kung saan regular kang nagsasabi ng o, kahit gusto mo sanang sabihin ng hindi. Hindi kailangang harapin mo ito agad-agad ngayon, pero alamin mo kung nasaan ito sa iyong isipan. Dahil sa lalong madaling panahon, may darating na sandali kung saan kailangan mong pumili, ang maging komportable o ang gawin ang tama. Kapag dumating ang sandaling iyon, piliin mo ang tama. Ang hindi na sinabi mo sa iba ay isang oo na sinabi mo sa iyong sarili. Kabanata 7. Huwag magtanong, bakit ganyan siya sa akin? Tanungin mo ang iyong sarili. Kung bakit mo ito tinatanggap, gaano karaming oras ng iyong buhay ang nasayang sa tanong na ito? Bakit ganyan siya sa akin? Gaano karaming gabi ang ginugol mo habang nakahiga sa dilim? Bumubuo ng mga teorya sa iyong isipan at sinusubukang unawain ang isang taong hindi mo naman talaga mauunawaan dahil pakinggan mo ito. Hindi mo naman kontrolado ang kanyang isipan. Ito ang katotohanan na hindi natin gusto pero kailangan nating marinig. Habang abala ka sa pagtatanong kung bakit ganyan sila, inuubos mo ang iyong pinakamahalagang yaman, ang iyong oras, isipan at emosyonal na lakas sa isang problema na wala kang kapangyarihang solusyonan. Si Epictetus, ang pilosopo na ipinanganak na alipin pero namatay na malaya, ay may pinakamahalagang aral sa Stoicism na tinatawag na
dichotomy of control. Simple lang ang aral. May mga bagay na nasa iyong kontrol. Ang iyong mga salita, kilos, desisyon at reaksyon. At may mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang salita, kilos, desisyon at reaksyon ng iba. Ang lahat ng pagdurusa ng tao ayon kay Epictetus ay nanggagaling sa kabiguang tanggapin ang linyang ito. Kapag tinanong mo ang bakit ganyan siya sa akin, tinatanggap mo ang isang tanong na ang sagot ay nasa labas ng iyong kontrol. Kahit malaman mo pa kung bakit, ano ang magbabago? Mababago mo ba ang kanyang kagustuhan? Mababago mo ba ang kanyang nakaraan na humubog sa kanya? Mababago mo ba ang kanyang mga takot, insecurities at maling paniniwala? Hindi. Pero ang tanong na, bakit ko ito tinatanggap? Iyan ay isang tanong na ang sagot ay nasa loob mo. At iyan ang tanong na, kapag sinagot mo ng tapat, ay makapagpapabago ng iyong buhay. Alam mo yung pakiramdam na ilang buwan o marahil ilang taon, ang ginugol mo sa isang relasyon na hindi ka masaya? At habang lumalaki ang iyong pagkabigo, mas lumiliit ang iyong mundo? Dahan-dahan, nawala ang iyong mga kaibigan. Nawala ang mga kinahihiligan mo. Nawala ang mga pangarap mo. Kasi lahat ng enerhiya mo ay napunta sa pag-intindi, pag-aayos, at pag-survive sa relasyong iyon. At sa lahat ng oras na iyon, ang tanong na palagi mong ibinabato ay, bakit hindi niya ako mahalin ng tama? Bakit hindi niya ako tinatrato ng may respeto? Bakit palagi akong nasa huli sa listahan ng mga prioridad niya? Pero pakinggan mo ang tanong na hindi mo tinanong. Hindi mo man lang tinanong ang sarili mo. Bakit patuloy akong nananatili? Bakit ko tinatanggap ang bawat pasensya na niya? Bakit ko inuuna ang kaligayahan niya kaysa sa sarili kong kapayapaan? Ito ang tanong na mas masakit. Ito ang tanong na mas mahirap harapin. Pero ito ang tanong na magbabago ng lahat. Narito ang bagay na hindi komportable pero kailangan nating pag-usapan. Ang paraan ng pagtrato ng iba sa atin ay madalas na refleksyon ng kung paano natin tinatrato ang ating sarili. Hindi ito paninisi. Hindi nito sinasabing kasalanan mo ang lahat. Pero ito ang katotohanan. Kapag tinatanggap mo ang masamang trato, may mensahe kang ipinapadala sa mundo. Na okay lang yon, na matitiis mo ito. Na hindi ka sapat para humingi ng mas maayos na pagtrato. At ang mundo, ang mga tao sa buhay mo, tinatanggap nila ang mensaheng iyon. At ginagawa nilang totoo ito sa bawat pagkakataon. Isinulat ni Seneca, ang pinakamapanganib na kaaway ay ang nakatago sa loob ng iyong sariling dibdib. At madalas, ang ating kaaway ay hindi yung taong hindi maganda ang pagtrato sa atin. Ang ating kaaway ay ang sarili nating paniniwala na karapat-dapat tayo sa masamang tratong iyon. Bakit tayo nagtatanong ng, bakit ganyan siya sa akin, ng paulit-ulit? May tatlong dahilan. Una, dahil mas madali itong itanong. Mas madaling sisihin ang ibang tao kaysa tingnan ang ating sarili. Mas madaling maging biktima kaysa maging responsable. Hindi ito panghuhusga. Ito ay katotohanan ng kalikasan ng tao, human nature. Natural na pinoprotektahan natin ang ating sariling imahe. Pero ang proteksyong iyon ay nagiging kulungan kapag pinipigilan tayo nitong lumago. Ikalawa, dahil akala natin ay may solusyon ang sagot. Pakiramdam natin, kapag naintindihan ko na kung bakit siya ganyan, masosolusyunan ko ito. Pero hindi iyon ang katotohanan. Ang pag-intindi sa isang tao ay hindi nagbibigay sa atin ng kapangyarihang baguhin sila. Tanging sila lang ang makapagbabago sa kanilang sarili.
Ikatlo, dahil natatakot tayong harapin ang mas malalim na tanong. Kasi kapag tinanong mo ang bakit ko ito tinatanggap, maaaring ang sagot ay may kinalaman sa mas malalalim na bagay. Maaaring may kinalaman sa kung paano ka pinalaki. Maaaring may kinalaman sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Maaaring may kinalaman sa isang paniniwala sa iyong sarili na matagal mo nang itinatago. At ang pagharap sa mga bagay na iyon, nakakatakot. Pero kailangan. Kapag nalaman mo na ang tamang tanong, bakit ko ito tinatanggap? Kailangan mo itong sagutin ng tapat. Hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili. Ito ang ilan sa mga sagot na maaari mong matuklasan. Tinatanggap ko ito dahil natatakot akong mag-isa. At kapag nalaman mo ito, maaari mong itanong ang mas malalim. Talaga bang mas masama ang mag-isa kaysa sa patuloy na magdusa sa maling relasyon? Tinatanggap ko ito dahil naniniwala akong hindi ako karapat-dapat sa mas maganda. At kapag nalaman mo ito, maaari mong itanong, saan nanggaling ang paniniwalang iyan? Totoo ba talaga ito? O isa lang itong kwento na paulit-ulit na sinabi sa iyo? Hanggang sa pinaniwalaan mo na rin, tinatanggap ko ito dahil mahal ko siya at alam ko na kaya niyang magbago. At kapag nalaman mo ito, kailangan mong maging tapat. Ilang beses na siyang nangako na magbabago. At gaano karaming beses ka nang nasaktan pagkatapos ng bawat pangako. Ang pinakamakapangyarihang kasinungalingan na sinasabi natin sa ating sarili ay, pero baka magbago siya. Baka. Baka. Palaging baka. Pakinggan mo ang sinabi ni Marcus Aurelius. Ang mga aksyon ng isang tao ay nagpapakita ng tunay na karakter. Hindi ang kanilang mga salita. Hindi ang pangako. Hindi ang mahal kita. Hindi ang huwag kang mag-alala, magbabago na ako. Ang mga aksyon. Ang paulit-ulit na pattern. Kung ano ang ginagawa nila kapag hindi ka nakatingin. Iyon ang katotohanan. At kapag tinanggap mo ang katotohanan iyon, magiging malinaw sa iyo ang sagot sa tanong mo. Ang pagpapalit ng tanong. Mula sa bakit ganyan sila, patungo sa bakit ko ito tinatanggap, ay hindi pagkonsinti sa masamang tratong ginawa nila sa iyo. Hindi mo sila pinoprotektahan, hindi mo sinasabing mali ka. Ginagawa mo lang ang pinaka-stoic na bagay. Inililipat mo ang iyong pansin mula sa kung ano ang wala sa iyong control, papunta sa kung ano ang nasa iyong control. At ano ang nasa iyong control? Ang susunod mong desisyon. Ang susunod mong hakbang. Ang mensaheng ipapadala mo sa mundo tungkol sa kung gaano ka kahalaga. Ang tanong na nagpapabago ng buhay ay hindi, bakit ganyan sila? Ito ay, bakit ko ito tinatanggap? Kabanata 8. Ang taong secure sa kanyang sarili ay hindi nakikipaglaban para manatili sa buhay ng iba. May isang uri ng pagmamahal na parang may hawak kang bato ng napakahigpit. Kaya pati kamay mo ay nagdurugo na. Ayaw mong bitawan. Natatakot ka. Kaya lalo mo pa itong hinigpitan. At hindi mo napapansin na hindi na ang bato ang nananakit sa iyo. Ikaw na mismo ang sanhi ng iyong sariling sakit. Iyan ang larawan ng insecurity sa relasyon. At ngayon, pag-usapan natin ito ng tapat. Itinuro ni Epictetus na ang totoong kalayaan ay nakukuha ng taong hindi na nangangailangan ng pagpapatunay, validation, mula sa labas para maramdaman ang sarili nilang halaga. Hindi ito pride, hindi ito kayabangan. Ito ay isang malalim na pag-unawa na ang iyong halaga bilang tao ay hindi tumataas o bumababa batay sa sinasabi o ginagawa ng iba sa iyo. Ang taong secure sa kanyang sarili ay may isang bagay na wala ang taong insecure.
Alam nila kung sino sila kahit walang nagsasabi sa kanila. Nararamdaman nila ang kanilang halaga kahit walang nagpapatunay. Kaya nilang tumayo ng nag-iisa. At hindi ito pakiramdam ng pagkawala. Ito ay pakiramdam ng kalayaan. Naaalala mo ba ang pakiramdam ng sabihin nila sa iyo na kailangan ko ng espasyo? Para sa taong hindi secure, yon ay parang pagsabog ng bomba. Bigla ang tanging nararamdaman mo ay takot, panic. Isang bahagi mo ang magsisimulang mag-isip ng pinakamasasamang posibilidad, worst case scenarios. May ibang tao ba? Hindi na ba niya ako gusto? Ano ang nagawa ko? Saan na tayo patungo? At ano ang nangyayari pagkatapos? Nagpapadala ka ng messages. Okay ka lang ba? Galit ka ba sa akin? Pag-usapan natin ito. Hindi ko matanggap na ganito tayo. Unti-unti, nagiging mas malaking problema ang iyong reaksyon kaysa sa orihinal na issue. At ramdam mo ito habang nangyayari. Pero hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Kasi mas malakas ang takot mo kaysa sa rasyonal mong pag-iisip sa sandaling iyon. Tapos mas lalo siyang lumalayo. Hindi dahil gusto niyang umalis, kundi dahil ang reaksyon mo ang nagpatunay sa lahat ng hindi komportableng nararamdaman niya. Saan nanggagaling ang insecurity sa relasyon? Nagsisimula ito sa isang simpleng paniniwala na ang iyong buong-buong kaligayahan ay nakasalalay sa pagpapatuloy ng isang partikular na relasyon. Kapag naniniwala kang ang presensya ng isang tao sa iyong buhay ang nagpapanatili sa iyong buhay, ang pagkawala nila ay nagiging banta sa iyong kaligtasan. At kapag may banta sa iyong kaligtasan, ang likas na reaksyon ng katawan mo ay fight or flight, lumaban o tumakbo. At sa relasyon, ang paglaban ay nagiging pagmamaktol. Ang pagtakbo ay nagiging pag-iwas sa pakikipag-usap. Alinman dito, wala sa mga ito ang nakakatulong. Kasi wala sa mga ito ang nanggagaling sa lakas. Pareho itong nanggagaling sa takot. Hayaan mong ilarawan ko sa iyo ang dalawang uri ng reaksyon sa parehong sitwasyon. Senaryo. 2 oras nang hindi nagre-reply ang kasintahan mo. Reaksyon ng taong hindi secure. Paulit-ulit na tinitingnan ang phone. Nagpapadala ng follow-up message. Nagpapadala ng isa pa. Nagsisimulang mag-isip ng pinakamasamang posibilidad. Kapag sumagot na sila, magsisimula ang interogasyon. Nasaan ka? Bakit ang tagal mo? May kasama ka bang iba? Ang buong gabi ay inubos sa pag-aalala, anxiety. Reaksyon ng taong secure. Nakitang hindi pa nagre-reply ang kasintahan. Inisip ang pinakamabuting posibilidad. Baka abala, natutulog o may ginagawa. Nagpatuloy sa kung ano ang ginagawa niya. In-enjoy ang sarili niyang oras. Nang sumagot na ang kasintahan, nag-usap sila ng normal. Walang drama. Walang interogasyon. Walang nasira. Parehong sitwasyon. Ibang-ibang mundo. Ang pagkakaiba, hindi ang relasyon. Ang pagkakaiba ay ang paniniwala ng bawat isa tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang relasyon. Ito ang maling akala ng marami. Akala nila na para maging secure, kailangan mong bawasan ang pagmamahal mo. Na kailangan mong palamigin ang iyong puso. Na kailangan mong magkunwari na wala kang pakialam. Mali. Sobrang mali. Maaari kang magmahal ng buong buo at maging secure pa rin. Paano? Sa pamamagitan ng pagsasapuso ng isang katotohanan. Ang pagmamahal mo sa isang tao ay hindi nangangahulugang sila lang ang kailangan mo para mabuhay ng masaya. Mahal mo sila. Pero mayroon ka ring sariling buhay. Mahal mo sila. Pero nandyan pa rin ang mga kaibigan mo, ang mga pangarap mo, ang sarili mong kaligayahan, at ang sarili mong direksyon. Ang pagmamahal sa kanila
ay dagdag sa buhay mo. Hindi ito ang papalit sa buong buhay mo. Iyan ang pinakamakapangyarihang posisyon na maaari mong panindigan bilang isang kapareha sa relasyon. Kasi nandoon ka, hindi dahil kailangan mo sila para maging kumpleto. Nandoon ka dahil gusto mong ibahagi ang buo at kumpleto mong sarili sa kanila. Narito ang isang bagay na malamang hindi mo inaasahan. Ang pagiging secure sa iyong sarili ay ang pinaka-epektibong paraan para makaakit at makapagpanatili ng taong magmamahal sa iyo ng tunay. Bakit? Kasi ang mga taong nagmamahal ng may maturity. Naghahanap sila ng kapareha, hindi ng proyektong aayusin. Naghahanap sila ng katuwang, hindi ng taong kailangan nilang alagaan palagi. Naghahanap sila ng taong may sariling buhay. Kasi sila rin ay may sariling buhay at gusto nilang ibahagi ito sa isang tao, hindi ipalit ang buhay nila para sa isang tao. Ang taong palaging humahabol, palaging nag-aalala, palaging nanghihingi ng balidasyon. Ang mensahe nila sa mundo ay, hindi sapat ang sarili ko. At ang mga taong may mataas na self-awareness ay naririnig ang mensaheng iyon. At lumalayo sila. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ayaw nilang magtayo ng relasyon sa ibabaw ng pundasyon ng pangangailangan at takot. Nagsisimula ang pagiging secure sa isang simpleng tanong bawat umaga. Kung mawala ang lahat ng relasyon ko ngayon, kaya ko pa bang mabuhay ng masaya? Hindi ito masungit na tanong. Ito ay isang malalim na tanong. Kasi kung ang sagot mo ay hindi, iyan ang aspeto na kailangan mong trabahuhin. Hindi ang relasyon mo, kundi ang iyong sarili. Buuin mong muli ang buhay mo nang hindi nakasentro sa isang tao. Hanapin mong muli ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya nang walang kasamang iba. Palakasin mo ang ugnayan mo sa iyong mga kaibigan, pamilya at sa iyong sarili. Gawin mong muli ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, kahit mag-isa ka lang. At habang ginagawa mo ito, mapapansin mo na ang matinding pangangailangan mong magpatunay, magmaktol at humabol. Unti-unti itong nawawala. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman para sa iba, kundi dahil buo ka na sa iyong sarili. Ang secure na tao ay hindi nakikipaglaban para sa espasyo sa buhay ng iba. Sila ay nag-aanyaya at hinahayaan ng iba na pumili. Kabanata 9. Ang pagmamahal na nagbibigay ng kapayapaan ay ang tunay na pagmamahal. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na madalas ay hindi natin pinag-uusapan. Ang kaibahan ng pagmamahal na nagbibigay ng kapayapaan at ng pagmamahal na nakakapagod. Dahil sa lahat ng mga kabanata na pinag-usapan natin, ito ang puso ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit importante ang lahat ng aral na iyon. At nandito rin ang pinakamasakit na tanong na kailangan mong sagutin para sa iyong sarili. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kapayapaan ng isip ay ang pinakamataas na kabutihan na maaaring makamit ng isang tao. Hindi kaligayahan, kapayapaan. Kasi alam niya na ang kaligayahan ay pabago-bago, dumadating at umaalis, depende sa mga pangyayari. Pero ang kapayapaan ng isip, iyan ay isang bagay na maaari mong buuin mula sa loob. Isang bagay na walang sino man ang makakapanakaw mula sa iyo. At sa konteksto ng relasyon, ang tanong ni Marcus Aurelius ay ito. Ang relasyon bang ito ay nagdadagdag o nagbabawas sa iyong kapayapaan ng isip? Hindi sa lahat ng oras ay masaya. Alam natin yon, may mga pagtatalo, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga mahihirap na sandali sa bawat relasyon. Hindi iyon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay ang pangkalahatang pakiramdam mo. Kapag umatras ka at tiningnan ang buong larawan,
Nag-aambag ba ang relasyong ito sa isang buhay na mas mapayapa at mas makabuluhan? O patuloy ka nitong hinihila pababa? May mga kilala kang ganitong tao. Hindi na kailangan pang pangalanan. Nasa isip mo na sila habang binabasa mo ito. Kapag kasama mo sila, parang bumibigat ang hangin. Lagi kang nag-iingat sa mga bibitawan mong salita. Hindi dahil gusto mong maging mabuti, kundi dahil takot ka sa kanilang magiging reaksyon. Lagi kang nag-aalala kung okay ka pa ba sa kanila. Lagi kang may kaba, low-grade anxiety, bago kayo mag-usap. Kung anong mood nila ngayon, kung ano ang sasabihin nila, kung paano kanila tatratuhin, at kapag umalis ka sa kanila. Hindi ginhawa ang nararamdaman mo. Hindi ka nagliliwanag, pagod ka. Parang piniga ka at umuwi kang parang boteng walang laman. Alam mo yung pakiramdam na, yon? Pakinggan mo ng mabuti. Iyan ang sagot na hinahanap mo. Ang iyong katawan ay mas matalino kaysa sa iyong isipan. Ang iyong katawan ay nagsasalita sa iyo. At ipinararamdam nito ang katotohanan na pilit itinatanggi ng iyong isipan. Una, lagi kang nag-iingat. Sa bawat salita, sa bawat aksyon, sa bawat desisyon. May isang maliit na boses sa ulo mo na nagsasabi, mag-ingat ka. Hindi dahil gusto mong maging mabuti, kundi dahil natatakot kang magkamali sa mga mata nila. Ikalawa, mas madalas kang nagpapaliwanag kaysa nagkukwento. Sa malusog na relasyon, nagkukwento kayo sa isa't isa. Nagbabahagi, nagtatawanan, at may pakialam sa isa't isa. Sa masakit na relasyon, lagi kang nagpapaliwanag para sa sarili mo. Kung bakit mo ginawa yon, kung bakit ganoon ang naramdaman mo, kung bakit hindi ka masamang tao. Ikatlo, nababago ang ugali mo kapag kasama sila. At hindi sa magandang paraan, bumababa ang tingin mo sa sarili. Mas nagiging tahimik ka, mas nagiging maingat. Ang tunay mong sarili ay nagtatago at isang blankong bersyon ng iyong sarili ang lumalabas para lang maprotektahan mo ang sarili mo. Ikaapat, ang pagbibiro nila sa iyo ay hindi nararamdaman bilang pagmamahal. Ang tunay na humor sa isang relasyon ay nagmumula sa pagmamahal at pagtanggap. Ang nakakasakit na biro ay nagmumula sa pagnanais nilang maging nakatataas sa iyo o para manipulahin ka. Ikalima, inuuna mo ang kaligayahan nila kahit kapalit nito ang sarili mo. Nagdedesisyon ka batay sa kung ano ang magpapasaya sa kanila, hindi kung ano ang tama para sa iyo. At habang ginagawa mo ito, unti-unting nawawala ang iyong sarili. Sa ating kultura. At kailangan natin itong pag-usapan ng tapat. May maling ideya tayo tungkol sa pagtitiis. Itinuturo sa atin na ang pagtitiis sa hirap ay kalakasan. Na ang pag-alay ng lahat para sa pagmamahal ay romantiko. Na kung tunay ang pagmamahal mo, kaya mong tiisin ang lahat. Pero narito ang katotohanang itinuturo ng Stoicism. May kaibahan sa pagitan ng pagtitiis sa mga bagay na hindi mo kontrolado, tulad ng kamatayan, sakit o pagbabago ng mundo. At sa pagtitiis sa mga bagay na may kapangyarihan kang baguhin. Ang hindi pagtingin sa sarili ay hindi pagtitiis. Ito ay pagpapabaya sa sarili. Ang patuloy mong pananatili sa isang relasyon kung saan paulit-ulit kang nasasaktan ay hindi pagmamahal. Ito ay takot na nakabalat kayo bilang mabuting intensyon. At ang takot, ayon sa lahat ng pilosopong pinag-aralan natin dito, ay hindi kailanman naging magandang pundasyon para sa anumang bagay na gusto mong tumibay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging madali, pero ito ay palaging ligtas. Palagi itong may espasyo para sa tunay mong sarili. Palagi ka nitong inaanyayahan na lumago, hindi ka nito pinapaliit. Sa tunay na pagmamahal,
Maaari kang hindi sumang-ayon at hindi masisira ang relasyon. Maaari kang magkamali at hindi ikaw ang itatakwil. Maaari kang maging mahina sa isang araw at aalalayan ka nila, hindi ka pagtatawanan. Hindi ito pantasya. Ito ang pamantayan, standard, at ang pamantayang ito ay hindi masyadong mataas. Ito ang bare minimum, pinakamababang inaasahan. Ito ang pinakabatayang antas ng respeto na dapat mayroon sa bawat relasyon. Kaya kapag sinabi ko sa iyo na ang pagmamahal na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ay ang tunay na pagmamahal, hindi ko sinasabing hanapin mo ang isang perpektong relasyon. Sinasabi ko, hanapin mo ang relasyon kung saan, sa kabila ng lahat ng imperfection, ay nararamdaman mong ligtas kang maging ikaw. Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang gagawin mo sa relasyon mo ngayon. Desisyon mo iyan. Ikaw lang ang nakakaalam ng buong kwento. Ikaw lang ang nakakaalam ng buong konteksto. Pero ito ang hihilingin ko sa iyo. Maging tapat ka sa iyong sarili. Huwag hayaang takot ang magdesisyon para sa iyo. Huwag hayaang ang pagmamahal mo sa isang tao ay maging dahilan para hindi mo mahalin ang iyong sarili. Kasi sa huli, ang pinakaimportanteng relasyon sa buhay mo ay ang relasyon mo sa iyong sarili. Ang lahat ng iba pang relasyon ay refleksyon lang ng relasyong iyon. Kung mabuti ang trato mo sa iyong sarili, mabuti rin ang mga taong papayagan mong manatili sa buhay mo. Kung hindi mo pinahihintulutan ang sarili mo na masaktan ng walang dahilan, hindi mo rin papayagan ang iba na gawin ito sa iyo. Kung ang pagmamahal ay nagpaparamdam sa iyo na palagi kang kulang, yon ay hindi pagmamahal. Yon ay isang pagkakamali na pilit mong pinangangalagaan. Kabanata 10. Ang pinakamalakas na bersyon mo, ang pinakakaakit-akit sa iba. Huwag itong isuko para lang sa isang tao. Nandito na tayo. Huling kabanata. At gusto ko itong simulan sa isang tanong. Kung titingnan mo ang sarili mo ngayon sa salamin, sa mga desisyon mo, sa mga relasyon mo, nakikita mo ba ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili? O nakikita mo ang isang taong unti-unting nawala dahil sa pagsubok na maging sapat para sa iba? Sandali, ibahin natin. Ayoko ng malalalim na salita. Kasi ito ang totoong dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Para sa mga Stoic, ang pinakamataas na layunin sa buhay ay ang arete, ang kahusayan o pagiging buong-buo ng karakter. Hindi ang pagiging mayaman, hindi ang kasikatan, hindi ang pagkakaroon ng perpektong relasyon. Ang arete, ang patuloy na paglago bilang isang tao. Ang pagiging mas matalino, mas matapang, at mas mabuti kaysa sa ikaw kahapon. Ang pagiging isang tao na, sa huling araw ng iyong buhay, kapag binalikan mo ang nakaraan, masasabi mo ng buong puso, nabuhay ako ng tapat, nagmahal ako ng tunay, hindi ko ipinagbili ang sarili ko. Iyan ang layunin. At ang lahat ng mga aral dito, lahat iyan ay patungo rito. Alam mo yung pakiramdam na pagkatapos ng isang mahabang relasyon, lumabas kang hindi na sigurado kung sino ka. Nakalimutan mo na kung anong musika ang paborito mo bago pa niya sabihing hindi niya ito gusto. Nakalimutan mo na ang mga kaibigan na unti-unting nawala dahil lagi kang abala sa relasyon. Nakalimutan mo ang mga pangarap mo. Ang trabahong gusto mong subukan, ang lugar na gusto mong puntahan, ang mga bagay na gustong-gusto mong gawin. Hindi ito ninakaw sa iyo ng isang masamang tao. Hindi iyon ang nangyari. Unti-unti, nang hindi mo namamalayan, isinuko mo ang mga ito. Isang maliit na bagay sa bawat pagkakataon. Isang maliit na pabor kapalit ng sarili mo. Hanggang sa isang araw, pagtingin mo sa salamin,
Hindi mo na nakilala ang taong nakatayo roon. Iyan ang pinakamasakit na resulta ng isang relasyong pinasukan mo nang wala kang tunay na pagmamahal sa iyong sarili. May isang uri ng tao na kinahuhumalingan ng lahat, at iyon ay ang taong hindi nangangailangan sa kanila. Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay sikolohiya. Ito ay isang katotohanan na alam na ng mga Stoic 2,000 taon na ang nakararaan at patuloy na pinatutunayan ng modernong pananaliksik. Kapag nakita ng isang tao ang isang individual na may sariling layunin, may sariling kaligayahan, may sariling mundo, na hindi umaasa sa kanila para maging buo, natural, instinctively, naaakit sila. Hindi lang dahil bihira ito. Bagamat totoo namang bihira ito, hindi dahil mamahalin sila ng walang kondisyon, kundi dahil nakikita nila sa taong iyon ang isang kalayaan na gusto rin nilang magkaroon. At kapag naakit sila at pumasok sa buhay ng taong iyon, hindi sila pwedeng makampante. Kasi ang taong iyon ay hindi magbabago ng sarili para lang tanggapin ng iba. Ang taong iyon ay may malinaw na pagkakakilanlan. At kung gusto mong manatili sa buhay niya, kailangan mo siyang tanggapin ng buo. Iyan ang kapangyarihan ng arete. Iyan ang kapangyarihan ng pagiging kumpleto sa iyong sarili. Ngayon, magpaka-practical tayo. Kung nararamdaman mong malayo ka na sa pinakamalakas na bersyon ng sarili mo, narito ang mga hakbang ng mga Stoic na maaari mong simulan ngayon. UNA. Alamin muli kung sino ka. Maglaan ng oras na mag-isa. Walang phone, walang ibang tao. Mag-isa ka lang. At tanungin mo ang sarili mo. Ano ang tunay kong gusto sa buhay? Ano ang mga bagay na nagbibigay sa akin ng kagalakan na hindi nakasalalay sa iba? Sino ang taong gusto kong maging? Hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili. Ikalawa, bawiin ang mga bagay na isinuko mo. Ang mga kaibigang nawala. Kausapin mo ulit sila. Ang mga hobbies na nakalimutan. Subukan mo muli. Ang mga pangarap na itinabi. Ilabas mo muli mula sa kahon at pagmasdan mo ng maayos. Ang sarili mo ay naghihintay lang sa iyo. At hindi siya magagalit. Nandyan lang siya, laging bukas para tanggapin ka. Ikatlo, baguhin ang pananaw mo sa mga relasyon. Sa halip na magtanong, paano ko magagawang mas magustuhan nila ako? Itanong mo, paano ko mas mapapaganda ang bersyon ng aking sarili? Sa halip na, paano ko sila mapapanatili sa buhay ko? Itanong mo, paano ako mas mapapalapit sa tunay na ako? Ikaapat, mag-invest ka sa sarili mo ng walang pag-aalinlangan, mag-aral ng bagong bagay. Igalaw mo ang iyong katawan. Alagaan ang iyong isipan, magbasa, mangarap, tumawa. Ipagluto ang sarili mo, mag-travel ng mag-isa. Gawin ang mga bagay na hindi mo ginagawa dahil naghihintay ka ng kasama. Dahil ikaw mismo ay sapat ng kasama. Habang binubuo mong muli ang iyong pinakamalakas na bersyon, may mangyayari na hindi mo inaasahan. Ang mga taong tamang-tama para sa iyo ay magsisimulang dumating sa buhay mo. Hindi dahil hinabol mo sila, kundi dahil mas naging malinaw ang iyong signal. At ang mga taong tugma sa signal na iyon ay natural na lalapit. At ang mga taong hindi tugma, sila ay aalis. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ang taong lumalago ay natural na iniiwan ang mga taong ayaw lumago. At okay lang iyon, kasi mas mahalaga ang isang relasyong tunay kaysa sa 10 relasyong peke. Sa lahat ng sinabi ni na Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, may isang tema na paulit-ulit na lumalabas. Ang buhay ay maikli. Ang oras ay hindi na maibabalik. Ang tanging bagay na kontrolado mo
ay kung paano mo ginugugol ang bawat araw. Hindi bukas. Hindi kapag handa na ako. Hindi kapag nagbago na sila. Ngayon, ang pinakakaakit-akit na version mo ay hindi isang destination, ito ay isang paraan ng pamumuhay. At nagsisimula ito sa bawat maliit na desisyon. Na ituring ang iyong sarili ng may halaga. Na piliin ang tama kahit mahirap. Na huwag ipagpalit ang iyong kapayapaan para lang sa pag-aproba ng sinuman. At ngayon, alam mo na ito. Ang pinakakaakit-akit na version mo ay ang version na hindi nangangailangan ng sinuman para maging buo. Pakinggan mo ako. Isang huling beses. Huwag mo nang habulin ang mga taong tumatakbo palayo sa iyo. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin nun. Ang detachment ay hindi kawalang puso. Ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Huwag nang patunayan ang iyong halaga. Alam mo na kung sino ka. Ang katahimikan mo ay minsan ang pinakamalakas na sagot. Gamitin mo ito. Itigil mo na ang pag-aayos sa mga taong ayaw ayusin ang kanilang sarili. Hindi mo trabaho yun. Ang boundaries mo ay hindi parusa. Ito ang respeto mo sa iyong sarili. Itigil na ang pagtatanong kung bakit ganyan sila. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit mo ito tinatanggap. Ang taong secure sa sarili ay hindi nakikipaglaban para manatili sa buhay ng iba. Tandaan mo yan. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi pagod. At ang pinakamalakas na version mo, ito ang sarili na hindi mo kailangang talikuran para lang mahalin ng iba. Kaya ngayon mismo, gawin mo ang isang bagay. Isa lang. Isipin ang isang relasyon sa buhay mo. Kaibigan, partner, pamilya. Kung saan palagi kang lumalabas na mas pagod at mas maliit kaysa bago ka pumasok dito. At ngayon, magdesisyon ka na. Hindi bukas. Hindi pag-iisipan pa. Ngayon, ikaw ang magpapasya kung sino ang papayagan mong pumasok sa buhay mo. Pumili ng matalino. Ito ang stoic na daan.